start tayo ng paggamit natin ng ohms. So ulitin ko lang, kailangan natin ng ohms. Ang paggamit dito sa ohms ay continuity, resistance, value at capacitance. So uunahin natin uli para maging buo na siya, hindi na siya mapapakdawan. Uulitin natin yung umpisa, yung ohms ay ang paggagamitan natin ng una yung continuity. So ang continuity, gaya ng nasabi ko nung una, ang fuse ay makukuha na agad natin yung kanyang continuity kung ito ay walang sira o tinatawag ng mga bagong technician ngayon busted o pumutok. So sa line naman open, ganyan. So sa fuse, pag sinabing busted, hindi naman natin pwedeng tagalogin. Ng Tagalog nito ay malayo dun sa electronics, kasi sa Tagalog nito pumutok na siya o nalagot, kaya hindi na siya nagtuloy, kaya mawawala ang kanyang continuity. So after na mailagay mo yung range mo sa ohms times 1, isisiro mo yan, i-adjust mo para sigurado ka na magiging accurate yung magiging sukat mo. Kunin natin yung continuity nito. Ito ay 2 ampere. So magiging 0 lang siya. Ayan. So wala siyang resistance. Halimbawa naman ng switch na to, kung kukunin mo yung kanyang continuity sa open. So kung open siya, meron siyang continuity na 0 din. Ngayon, kung i-off mo siya, ibig sabihin naputol siya, nalagot, o hindi na siya nagtuloy, kaya wala kang makukuhang continuity. Kaya kung sira siya, halimbawa inopen mo na siya, hindi pa rin siya pumalo, ibig sabihin sira yung switch mo. So kung pumalo siya, magsisiro lang siya, magkakaroon siya ng continuity. Ngayon, ang switch, lahat ng uri ng switch ay pwedeng mag-carbonize. Pag ito nag-carbon, yung copper hindi na magko-contact, kaya magkakaroon ng resistance. Hindi siya pupunta sa 0. Magkakaroon siya ng resistance. Pwedeng maging 5 ohms o kaya ay 3 ohms, depende yun sa dami ng carbon na nakadikit doon sa copper na kumukontak. Dito sa loob kasi ng switch ay merong nagko-contact na dalawang copper na habang ginagamit mo siya sa katagalan, nagkakaroon ng carbon. Yun namang fuse, kalimitan yan, pumuputok lang kapag napasaksak, halimbawa sa over voltage na pinaggamitan mo. Ngayon, kung line naman ang gamit mo, ang isang line nito, wire na ito, ay magkakaroon din ng continuity. Magiging 0 din. Ngayon, kung naputol yung line dahil ito ay may balot, mawawala na ito ng continuity. Kaya matitrace mo na sira yung isang line kung putol ang pinakaloob nito, dahil hindi mo naman siya nakikita dahil may balot. Kaya sa pamamagitan ng tester mo, pagkuha mo ng continuity niya, malalaman mo na putol ito sa loob.
Halimbawa naman ng ang resistance. So resistance, binanggit ko nung una na pwedeng sa mga maiiksi lang na wire ang continuity, pero pag humaba na siya ay magkakaroon na siya ng resistance, katulad ng transformer na to. Ang transformer nito ay mayroong 4 na wire, so magkaiba yung kanyang resistance. Halimbawa yung blue at red ay mayroong resistance. Yan, meron siyang 2 ohms. 1 ohms siya, 1 ohms. Yan. So ito namang white and black, magkakaroon siya ng 2 ohms. Yan. Yun yung resistance. Hindi siya pumupunta sa zero dahil ang sinusukat mo ay mahaba ng wire o magnet wire o coil na tinatawag natin sa rewind ng transformer. Hindi katulad ng maiksi, continuity ang magiging read mo ito. So yung resistance ay depende yon sa ampere. Na kung halimbawa ang ampere ng transformer mo ay katulad nito, sa aming mga sanay na gumagawa, kahit walang nakasulat kung ilang ampere ito, transformer na ito, alam na agad namin kung ilang ampere sa tingin pa lang namin sa core nya. Kaya bawat ampere ng isang transformer ay depende sa magnetic wire na nakakabit dito. Kung ang magnetic wire mo ay makapal o mataba o malaki, at yung iba ay maliit, sobrang pino na maliit pa sa buhok, yun yung mas mataas yung resistance. Pero pagka yung malaki na yung wire mo ay lalong bababa yung kanyang resistance. Kaya halimbawa primary, ang primary natin 220 volts halimbawa, mataas ang kanyang resistance. Kapag ang secondary mo ay 12 volts, makapal ang niyan o mataba ang wire niyan, so liliit yung yung resistance niya, pinaka value niya. Halimbawa yung secondary mo nag-read siya ang resistance niya ay umabot ng 2 ohms lang, tapos yung primary mo umabot halimbawa ng 500 ohms. So magkaiba sila dahil yung primary mo ay pino yung wire, at yung secondary mo naman ay malalaki yung wire niya at mas maiksi. Kaya magkaiba yung reading. So pagdating naman natin sa mga pagtitesting natin ng mga parts, malalaman natin lahat ng mga kung paano ito mabibihasa nating testing, lahat ng uri ng mga may resistance. Punta naman tayo sa value. Ang value, halimbawa katulad ng resistor na ito, meron siyang value na 22 ohms. Kapag sinukat mo ito sa analog, lalabas din mismo sa 22. So tinuro ko na yung sa unahan na meron tayong 20. So mula dun sa 5 ay bibilang na tayo ng 1 ohms. Kaya bali bibilang ka ng
1 ohms mula sa 5. Kung 22 yung sinusukat mo, lampas ka ng 20 and then isang guhit. Kaya yung 22 ohms ay doon sa tabi ng 20, tapos mayroon kang isang guhit na papunta doon sa 30 ohms. So tingnan natin kung lalabas na 22 ohms ito. So ayan. So meron siyang isang guhit mula doon sa tabi ng 20 ohms. Ngayon, kung meron pang mas maliit pa yung value, halimbawa ng isang ito, meron siyang 3.9 ohms. Yan. So, lalabas yun sa dito sa 3. Malapit sa 4. So, lalabas na isang guhit lang halos pagitan ng 4 at saka ng 3. So, doon lang yan pupunta. Dahil naka times 1 ka, wala kang kailangang baguhin. Dahil malinaw mo naman siyang makikita doon. Yan. So, halos nakadikit siya dun sa 4 ohms. Kung halimbawa naman ang resistor mo ay color coding, yung kanina ay nakapix na yung kanyang value. Ito ay may color coding. So, ito ay lalabas na fusible dahil sa sobrang baba ng kanyang value. So, ito ay 0.39. Orange, white, silver at gold. So 39 siya. 0.39 ibig sabihin sa pagitan ng 0 at saka ng 1 makikita mo yung kanyang pointer. Ayan. So, automatic na buo na yan. Dahil hindi naman siya nag-zero, hindi naman siya tumaas. So, eksakto lang yung 0.39 niya nandun sa pagitan ng 0 at saka 1. So, halimbawa naman ito, isa ring color coding na resistor din ito. Natin yung value niya. Ito ay 680 K. Blue, gray, and yellow. 680K. So, ang magiging reading nito ay dito tayo sa 1K at 500 sa pagitan yan. Pero, mahihirapan kang tingnan dyan o basahin. Naituro ko sa unahan sa inyo yung tungkol doon sa paggamit ng times 10 para mas malinaw mo siyang mabasa. So kung ilalagay natin sa times 10,
kailangan ay makaread ka ng lalabas sa pointer mo. Isisiro mo muna ito para masigurado mo na ma-accurate mo. Okay, 0 na siya. And then, testing natin saan siya pupunta. Okay. Lumalabas na wala siyang resistance, walang value, walang continuity. So, ibig sabihin, hindi pwede na times 10 ang gagamitin mo kapag nag-check ka ng K. So, yung K mo kasi ay kailangan gamitin mo sa times 1K. Sisiro uli natin. Yan. Ngayon, dahil pumunta siya doon sa 680K, mahihirapan kang basahin. Kaya gagamitin natin yung times 10K. So, yan. Bali, pumasok siya sa 680K. Pagitan ng 7 at saka ng 6. Yan. So yung pagte-test ng resistor depende yan sa kanyang value. Kung ohms lang siya, gamit halimbawa 680 ohms, gamitin mo yung 10 para mas malinaw mo siyang mabasa. Dito naman tayo sa diode. Titingnan natin yung value niya. Meron siyang 4 ohms. Ito naman yung bridge type ang diode natin. So, meron din tong titingnan natin kung magkaiba yung kanyang value dun sa isang diode. Meron siyang 3.9. Hindi katulad nito na sakto siyang 4 ohms. Yan. So, yung capacitance naman, dito naman sa electrolytics natin ma-test capacitor na to. Pwede mong gamitin yung times 1 kung ang microfarad mo ay mataas, tulad ng 10,000 na to na microfarad. Ngayon, kung ang paggagamitan mo naman ay maliit lang yung microfarad, kailangan mong gamitin yung pwede kang gumamit ng 100 times 100 times 10 kung saan mo siya mas mariread ng maayos. Kung gagamitan mo ito ng mas mataas na range, hindi pwede kasi mataas ang kanyang microfarad. Kaya
sa 1 lang siya. Tingnan natin. Kapag pumalo ito ng malakas at bumalik din siya ng mabilis, ibig sabihin meron ka ng capacitance na masasabi mong buo pa yung capacitor mo. Yan, mapapansin natin na malakas yung kanyang pagbalik at pagpalo. So maliwanag na buo pa yung capacitor mo. Ngayon, para masigurado natin na yung ating mga tinest na parts na yan ay makita mo na accurate, tulad ng resistor. Kung anong value ang lumabas sa analog mo, binasa mo yung resistor mo, 22 ohms, lumabas din sa kanya 22 ohms. Capacitor mo, yung kanyang lakas pa, ay nakita mo doon sa pointer ng analog mo. At yung diode mo, nakuha mo yung value doon sa analog mo. Doon sa digital, makikita mo rin yun, pero hindi mo rin siya makikita na eksakto doon sa kanyang value. So titingnan natin kung anong pagkakaiba ng digital. Ang digital kasi, kung ang analog ay merong range na maximum na 1K hanggang 2K, ang digital ay magkaiba din. May mga modelo na mas mataas yung kanilang range ng kanyang ohms. So magkakaiba sila ng, katulad nito, mas mababa ito kaysa dito. So mas mataas ang kanyang mas marami yung sa ohms niya, umabot siya ng 20 meg, samantalang ito ay nasa 2 meg lang. So titingnan natin yung capacitance, halimbawa na tinest natin sa analog. Ito, masyadong malikot yung number. Yan yung sinasabi ko sa inyo na mahirap gumamit ng digital. Kung dito ka magsisimulang mag-aral, lilituhin ka nito. Kaya kung bagito ka, mas maganda na matuto ka dun sa analog. Kanina yung diode natin, o halimbawa ang resistor natin, tinest natin sa analog ng 22 ohms. So lumabas siya doon 20, tapos may isang guhit. Kasi yung isang guhit ay 2 yon, papunta sa 30 ohms. Bawat isang guhit papuntang 30 ay 2 ohms, kaya 22 ohms ang lumabas doon. Titingnan natin sa digital kung lalabas yan na 22 din. Yan, 22.4 3. So pabago-bago siya. Sa bihasang gumamit ng digital, yung point na yun na natitira, wala na yun. Automatic na sa isang nagche-check na sanay nang gumamit niyan o matagal nang manggagawa, yung point na yun wala na. Pero paano kung 2.7
ohms o kaya 2.7K. So magkakaroon ka ng problema doon kasi yung putal mapapasama pa. Maglalaro yun, malilito ka. Hindi nga tulad ng analog, kung 2.7 na sinukat mo, 2.7 ohms o kaya 2.7K, lalabas talaga doon kung ilan K at saka ilan ang value na ni-read mo. Dito sa digital, katulad ng diode na to, so kanina ay ohms ang nasukat natin, nasa 4 ohms lang. Tingnan natin kung lalabas yan. Nakita nyo kanina 4.5. Yan. Paiba-iba siya. Hindi mo siya ma-accurate. Yan yung pagkakaiba nung analog sa digital. Hindi siya pare-pareho talaga ng reading. Dito naman 34 yung lumabas. Kanina sa digital, sa analog, iba yung kanyang reading. So halimbawa itong switch kanina ay merong 0 lang. Yan, bago ka pa makapunta dun sa 0 kung ano-anong mga number na lalabas. Ayan, 00.1 o kaya 2 naglalaro siya. So continuity mo, automatic na yung marunong gumamit niyan, automatic na yung putal, wala na yun. Itong fuse 00 ito sa analog, 0 sa analog, dito 00 din pero meron siyang putal. Ayan, 00.2 o kaya 3 naglalaro siya. Maraming number na lumalabas. Sa bihasang gumagamit, okay lang yon dahil sanay na kami na pag nakita namin yung mga number na yon, hindi na namin yun pinapansin. Importante makuha namin yung reading nung chinecheck namin, na alam namin yun na yung basa namin. Pero sa inyong mga baguhan na mag-aaral na hindi pa naman bihasang gumamit yan o ngayon lang nakaharap dyan sa mga digital na ganyan, napakahirap niya na matutunan mo kaagad yung technique, lalo na kasi ang pagbasa ng value o resistance o continuity at capacitance diyan sa digital ay mata mo yung ginagamit mo, kaya nakikita ng mata mo yung problema mo dun sa mga iba-ibang number na lumalabas. Hindi katulad ng analog, kung kinukuha mo ay capacitance, makikita mo doon na pumalo siya at bumalik, maganda yung kanyang palo, maganda yung pagbalik niya, na patunayan mo na yung nakita ng mata mo sa capacitance ay maayos. Ang masasabi mong buo yung capacitor mo. Ganon din sa resistor, kung ano yung value na nakasulat doon, color coding man siya o nakapix na yung value, makikita mo doon yung eksaktong value din niya. Ganon din yung continuity, palaging nandun siya sa 0. Dito sa digital, magkakaroon ka ng maraming number na lalabas dyan na ikalilito mo. Kaya kung magiging sanay ka na dun sa analog, after na matutunan mo yan ng maayos, nagagamit mo na siya, pagdating mo dito sa digital, lahat ng makikita mong mga number dyan na lumalabas, hindi mo na siya papansinin, kasi ang kinukuha mo lang dyan ay yung kung napatunayan mo na
halimbawa 22 ohms to, lumabas na yung 22 dyan, tapos may mga iba pang mga number na lumabas, okay na yun sa'yo kasi alam mo naman na yung 22 lang naman ang kinukuha mo doon. Kung may iba pang lalabas na point, baliwala na yon, automatic na sa isang manggagawa yon na matagal nang gumagamit ng ganito. So nakompleto ko po yung mula continuity sa ohms hanggang value. Isusunod po natin dito yung lahat ng tungkol sa parts, kung paano siya itetest ng gagamitin ay yung ohms. Pagdating naman dito sa sa line, circuit board natin ng line, magagamit natin yung continuity dito sa line nito. Halimbawa, meron kasing circuit board na masyadong maliliit yung mga linya. So merong pagkakataon na babali ito o nagka-crack yung board. So merong linya na napuputol. Doon gagana yung continuity. Kukunin mo yung dulo ng isang linya, sa kabilang dulo yung isang paglagay ng test prod mo. So pag walang continuity na nangyari, parang kanina na ginawa ko yung sa wire, kung naputol yun, wala nang continuity. Ganon din dito sa circuit board. So yung mga line kasi hindi natin, habang nagto-troubleshoot tayo, hindi natin namamalayan na meron na pala tayong naputol na line. So importante yung continuity. Yun namang resistance, value at capacitance, nabanggit ko na rin yun sa unahan kung paano mo tetestingin yung mga parts na nakakabit dito, sa pamamagitan ng pagtanggal ng isang hinang ng isang pin ng pyesa. Halimbawa resistor, capacitor at saka ng diode. So dalawa lang yung paa niya. Kung yung diode mo naman ay bridge type o rectifier na bridge type, apat yung paa niya. So magtatanggal ka lang ng dalawa doon, pero kung dalawa lang naman yung paa ng diode, isa lang ang tatanggalin mo. Resistor, capacitor, diode, tatanggalan mo siya ng isang hinang, ihahang mo yung isang pin. Yan, katulad ng salitang hang. Pag tinagalog natin ay Tagalog niyan, bitin, ibitin. Ang electronics hindi ganon, hindi mo ibibitin, kundi tatanggalan mo lang ng isang hinang para makakawang yung pin niya dun sa butas. Yun yung tinatawag sa electronics na nakahang muna yung isang pin. Kaya yung paggamit natin ng continuity, ng resistance, value at saka ng capacitance, hindi lang dun sa hiwalay na o tanggal yung parts natin magagamit. Kahit nakakabit, basta tatanggalan lang natin ng isang pin. Depende kung ilan yung pin niya. Kaya ang paggamit ng ohms ay napakahalaga na gamit natin sa ating haharaping mga troubleshoot. Hindi po pwede na marami kasi na hindi nag-aral sa school at nag-aral lang ito sa tinatawag na self-study. Nagbabasa, nanonood ng YouTube, o kaya ay nakikinig sa mga technician na napagtatanungan niya o nagkukwento. Maraming mga ganyang manggagawa natin, o mga technician at electrician na kalimitan hindi sila nakakapunta ng school pero meron silang uwido. Maraming nagpunta sa akin na yung hindi nila mga nagagawang troubles sa kanilang mga tinatanggap na sari-saring appliances ay nakakakwentuhan ko.
Kaya alam ko kung ano yung kanilang mga ginagawang pag-aaral na hindi sila nanggaling sa school. Kaya tinutulungan ko sila para maintindihan nila yung kanilang mga ginagawa. Kaya sana tutukan nyo lang ito palagi dahil hindi pa to dito nagtatapos. Bali, ito po ay patungkol lang po sa ohms ng pag-aaral natin sa tester. Pupunta po tayo dun sa kung papaano natin i-check lahat ng mga parts na nakakabit dyan sa circuit board. Na binanggit ko na rin sa unahan sa inyo kung ilang bang klaseng parts ang nakakabit at yung tanong na isa pa na ilang bang piraso. So yun itatalakayin natin sa susunod nating tutorial.